Sa Ontario, nagtipon po ang komunidad Miyerkules. Pag-alala sa 7 taong gulang na batang Pilipinong namatay matapos ang ilang taong paglaban sa ilang komplikadong medical conditions. Ang kanyang maikling buhay naging inspirasyon para sa pagtatag ng bagong foundation. Ang detalye sa ulat na ito. Kahit iniwan na po ako nung anak ko, alam kong nasa tabi ko lang siya. Oh my God, naiyak ako. Sobrang sobrang bless ko po na naging anak ko si Yuna. Pasasalamat na naging ina at bahagi ng buhay ng yumaong anak na si Yuna Gray Gaspar. Yan ang pakiramdam ni Mariel Joy Gaspar sa pag-alala sa anak at sa pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya para alagaan ang batang pumanaw sa edad na 7 taon kamakailan dahil sa ilang complex medical conditions. First case po siya ng sakit niya sa Philippines. 3 months old, up to 11 months bago siya mag-birthday ng 1 year old. 8 months po halos or 9 months kami sa ospital. ICU po. Wala pong uwian. Ilan sa mga naging sakit ni Yuna, cerebral palsy at Lennox-Gastaut syndrome na isang malubhang uri ng epilepsy. Marami man daw naging sakit ang anak. Ang pamilya ni Mariel, di raw sinukuan ng bata. Pinaglaban ko siya from the Philippines. Simula po nung pinanganak ko siya, talagang kayod kalabaw kami mag-asawa. Pangalawa sa 3 magkakapatid si Yuna. 2024 nang dumating silang mag-iina sa Canada bilang permanent residents upang sundan ang amang si Sherwin na nagtatrabaho bilang butcher sa Ontario. Wala mang 2 taon sa bansa bago pumanaw si Yuna. Nagagalak daw si Mariel na kahit papano'y natupad lahat ang pangarap nila. Sa pagpanaw ng anak nitong Mayo, naisipan niyang simula ng Yuna Gray Hope Foundation sa Canada, pag-alala kay Yuna at suporta sa mga pamilya gaya nila na nag-aalaga ng batang nasa kaparehong kalagayan ng yumao nilang anak. Laban lang sa lahat ng pagsubok, wag susuko. Lahat po yan kayang lagpasan. Si Mariel na aminadong nangungulila pa rin sa anak. Tanggap na raw ang naging kapalaran ni Yuna. Pero ang epekto ng bata sa buhay nila, habang buhay na daw niyang bibit-bitin. Sa katunayan, naging inspirado raw siyang mag-aral maging licensed personal support worker sa Canada dahil sa anak. Gusto ko pong maging tumulong din sa iba. Matuto ring humawak or mag-alaga po ng ibang pasyente, ganun. Hindi lang sa anak ko.